Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ba ang kanilang ginagawang panangga para hindi namin mapag-usapan yung kabaluktutang ginawa nila sa mga vloggers? Huwag kayong mag-alala, hindi kami titigil dito. Ang pinapatungkulan niya po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Dada ka na dada! Dududa na dududa! Hindi pala alam ang... Oh, ito, nagkakalat. Tanggalin siya dyan. Bit-bitin niya. Alright, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon. Una, si Claire. Sabi niya, handa na siyang sumagot, tapos hindi niya alam ang kanyang sasagot. Pangalawa, si Senator Congressman Rodante Marcoleta, mga kareaksyon. Talagang para yatang sineset up talaga ang ating senador. Ay wala pa siya sa Magic 12 sa mga pinapakala nila mga survey na yan. Huwag po tayong maniniwala sa survey. Pangatlong pag-uusapan natin mga reaksyon. Naku po. Ito po ay isang importanteng pag-uusapan. Di po ba na-impeach na si VP Sara Duterte? At dahil pinasasagot po sila ng Supreme Court sa loob ng 10 araw sa ginawa nilang katarantaduhan sa 3 impeachment complaint na kanilang inarchive at yung pang-4 na impeachment complaint ng kanilang iniakyat sa Senado, patuloy po na nililito nila tayo. Oy, ang pag-usapan natin dito yung bicameral committee report. Bakit 0 nagkaroon ng number? Pangalawa, para yatang si SP Escudero. Pangalawa, yung una, yung bicameral committee report na walang numero, kailangan natin malaman kung bakit sino naglagay ng numero. Pangalawa, yung PhilHealth, ano nangyari dyan? Pangatlo, mga kareaksyon, naka-impeach na si VP Sara at dudurugin pa nila. Anyway, mga kareaksyon, simulan na natin, umpisa natin sa madam na ito. Ako po'y handa nang sumagot sa inyong mga katanungan. Dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niya po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Eto po. Hoy, Claire! Bobong Marcos, so yung bata mo nagkakalat. nagkakalat yung bata mo, Bobong Marcos. Eto, hoy Claire, mag-vlog ka na lang kasi. Di ba abogado ka? Sabi nila, abugaga ka. Sabi ko, hindi ka abugaga. Abogado ka, magaling kang abogado, kaya nga nandiyan ka eh. Bakit Claire, tanong lang ha, wala ka bang kasong... Wala bang kumukuha sa yung matino-tino? Yan yung mga kareaksyon. Ito pakinggan po natin si Claire. Ang abogado ng Malacanang. Palakpakan po natin si Claire. Yay! Congratulations Claire sa iyong pagbablog ngayon. Ikaw isa ng bunganga ni BBM.
O masaya ka na. Masaya ka na, napansin ka na ni Palaka. Ay, maganda ba yung kasunduan, Claire? Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, kahit ako operan ako ng 1 million per month dyan, hindi ko tatanggapin yan. Wala akong pakialam dyan. Masaya na akong pinapangampanya ko si Senator Congressman Rodate Marcoleta. At yung siyam na senador ng PDP laban, mga ka-reaction, wag po natin kalimutan. Mantakin nyo po, hindi po sila kasama. Yung sa PDP laban, dalawa lang ang kasama. Si Bato de la Rosa lang, tsaka si Bongo. Maya-maya, lahat ng PDP laban ay mananalo. Dahil pag sinulat nila, pinila pa nila si Bongo tsaka si Bato, automatic yung 7 kasama dyan. Ito po, basahin po natin, pakinggan po natin ito. Ako po'y handa nang sumagot sa inyong mga katanungan. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron Lawyer siya, hindi niya alam. Ano yung EO 74? Ano yung patungkol ng EO 74? Akala ko ba handa ka na sumagot? Dapat nag-review ka muna, EO 74 lang, hindi mo alam. Ako nga, EO 75, alam ko eh. Yung EO 74, ang kasunod nun, EO 75, di ba? Mga ka-reaction. Hoy, Bobong Marcos, yung yung bunganga mo nagkakalat. Kumusta na yung pagkaway-kaway mo, Bobong Marcos? Kumusta na yung pagganyan-ganyan mo sa mga tao? May kumakaway ba sa'yo? Congratulations naman. po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas ni sanabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema. It is my privilege and honor to sponsor for the consideration of this August Chamber House Bill number 14 entitled An Act requiring the registration of subscriber identity module cards, otherwise known as the SIM Card Registration Act. Paano yan, Bobong Marcos? Mismong anak mo na nag-sponsor sa batas ay gustong gustong ipa-revise. Ay, ano ba tawag? Oy, pagsabihan nga siya, si Claire, pagsabihan siya na yung EO 74 na yun, ang may sponsor nun, si yung magandang boses, anong pangalan nun? Si Jake Cyrus. Ay, hindi. Si Sandra. Ay, Sandra. Si Sandro. Ito, pakinggan mo, Claire. Ako po'y handa nang sumagot sa inyong mga katanungan. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Di ba? Ontiveros cite loopholes in Marcos anti-pogo order. Okay, pakinggan mo to, Claire. Hindi ka mag-review eh. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Hindi eh. Ano yun? Tinolang manok yun. Pakainin niyo yan. Gutom yata. Mag-review ka kasi, ma'am. Ang laki ng bayad sa'yo dyan. Hindi ka mag-review. Libre ka lang dyan. Libre ka lang. Wala kang bayad dyan. Di wow. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ano yung loopholes? Ang nasabi, maski na po yung batas ni sanabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng Online naman talaga, maaaring gawing online. Online. problema. It is my privilege and honor to sponsor for the consideration of this August Chamber House Bill number 14 entitled An Act requiring the registration of subscriber identity module cards, otherwise known as the SIM Card Registration Act. Sige, tirahin mo pa si Sandro Marcos.
O dito, pakinggan po natin dito, nagmamagaling kasi itong hali na to eh. Nagmamagaling ka kasi eh. Hindi ka kasi mag-review bago ka umarap sa mga prase. Pag-ibit-bit nga to, pag-ibit-bit. Tawagan ko nga si Pangulong Duterte. Nagkakalat ka dyan eh. Asan yung telepono ko? Nawawala yung telepono ko dito. Walastik kayo ah. Nawawala na naman yung telepono ko. O sino kumuha ng telepono ko? Ito na lang, gagawin ko telepono. Hello? Pangulong Duterte, meron akong kainito dito. O, di ba? Di ba mga ka-reaction? Nakakaya ka, Claire. Mag-review ka muna. Ang gusto mong ipa-revise, ang gusto mong paamyanda ang batas, ang nagsula niyan, walang iba kundi ang anak. O nag-sponsor niyan, walang iba kundi yung anak ni Bobong Marcos. Wala, stick ka. Hindi ka mag-review, hindi ka naiyabayad ka namin eh. Will Malacanang push for amendments to the... Gusto nilang paamyandahan, tinatanong nila, ang Malacanang ba ay push for amendment of the, yung anti-pogo tsaka yung SIM card registration law. Anak ni Bobong Marcos ang nag-sponsor niyan, oy. Will Malacanang push for amendments to the law on Pogo and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially do sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag ka po ganun na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, O nagpa-fuck ka na naman ah. Masa-ayos lang, hindi mo alam. Masi-ayos, masa-ayos. Nagpa-fuck ka na naman, nagpa-fuck cute. Fuck cute ka kasi eh. Akala siguro niya, cute siya, huwag kang mag-fuck cute. Fuck cute ka eh. Diba? Para kasi si Franz Castro, isa rin fuck cute. Akala ninyo mga cute kayo, huwag kayong magpa-fuck cute dyan. Fuck cute kayo. Mata at maayos. Follow up lang po doon, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin doon sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun doon sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Oh. Sinabi na ni Marcos, Bobong Marcos, digitalization. Ngayon, gusto mo mamyandahan, sinabi na nga ni Sandro Marcos, digitalize nga yung pag-register eh. Tapos gusto mo, pupunta ka pa parang NBI, parang kukuha ka ng license, ganon. Paano yung digitalization na sinasabi ng saligang batas? May sinasabi ba ng saligang batas? Di po ba? Ngayon, gusto mo, pag kumuha ka ng SIM card, pupunta ka sa NBI, parang ganon, pupunta ka sa parang license. Hindi SIM card yan. Hindi SIM card ang kinukuha mo. Baka nag-a-apply ka landline. Kahit landline nga ngayon, online na rin eh. Ito kasi fuck you to eh. Meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction digitalized. Yung pala eh. Bakit mo gusto yung SIM card? Pupunta ka na parang NBI, parang personal kang mag-a-apply ng SIM card. Kung 95% digitalized. At yung gusto mong SIM card na magpupunta sila na parang NBI, parang lisensya, nung magpe-present sila ng personal, mismong digital infrastructure o magagamit ng tao. Yun ang gagawin mo, pupunta ka pa doon para makapag-apply ka ng SIM card. Tapos 95% digitalize ang gusto ng gobyerno. Ano ba talaga, ate?
Fuck you ka kasi, wag kang mag-fuck you. Gawin mo ang trabaho mo dyan. Sumusobra ang fuck you mo. Fuck you kayong lahat. Transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Oo. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Oo. Pero ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Dada ka ng dada. Dududa na duda. Dududa. Hindi pala alam ang... Ito, nagkakalat. Tanggalin siya dyan. Bit-bitin niya. Hindi, yung aso ko, pinabibit-bit ko. Nagkakalat dyan. Ayun, yung aso ko. Claire. Pangalan po ng aso ko, Claire. Claire. Jump. Claire, nagfa-fuck you ka na naman, Claire. Sit, Claire. Sit. Claire. Bark. Ayos ka, Claire. Nagpapasikat ka. Sikat ka na, huwag kang magalala. Ikaw, tanong lang, Claire, ikaw ba ang ginagamit ng Malacanang upang malihis ang usapin patungkol sa bicameral committee report? Ikaw ba? Tanong lang. Ikaw ba ang ginagamit ng Malacanang para hindi mo pag-usapan? Yung PhilHealth, kinuha nila yung pera, nilagay nila doon sa tulay. Wala, stick ang mga yan Ikaw rin ba ang ganilang ginagawang panangga para hindi namin mapag-usapan yung kabaluktutang ginawa nila sa mga vloggers? Huwag kayong mag-alala, hindi kami titigil dito. Patuloy kaming makikipaglaban para sa ikaunlad ng ating bayan, hindi yung mga punyeta kayo, puro nakaw kayo, nakaw ng nakaw. Ito po mga ka-reaction Si Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Rodante Marcoleta, 100% ang panalo yan. Kaya lang ang punyetang mga survey na yan, hindi nilalagay ang pangalan ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Anong gagawin natin? Di boto natin, di ba? Ganun lang yung simple. Di ba? From the administration-backed Alianza, 8 candidates from the administration-backed Alianza para sa Bagong Pilipinas remain in the top 12 of the latest Social Weather Station senatorial survey. ACT-CIS Representative Erwin Tulfo continues to lead the poll with 45% voter preference. Now, trailing behind are re-electionist Senators Bongo and Lito Lapid, followed by former Senate President Tito Soto and broadcaster Ben Tulfo. Senator Bong Revilla saw a significant jump in rankings, moving from 11th place last month to a tie for 6th to 7th with re-electionist Senator Pia Cayetano. Now, completing the top 12 are re-electionist Senator Bato de la Rosa, former Senators Ping Lacson and Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay, and TV host Willie Revillame. Tingnan po ninyo yan mga ka-reaction Tatanggapin ba natin ang senatorial survey na yan, preference? Sino ang hindi nakakakilala kay Senator Congressman Rodante Marcoleta? Sino? Sabihin ninyo, sino? Huwag ninyo kaming gaganyan-ganyanin, huwag nyo kaming loloko-lokohin ganyan Huwag kayong gaganyan-ganyan sa amin Dahil alam namin na si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay mananalo. Huwag kayong gaganyan-ganyan Wala kayo hindi pwede yan. Huwag kayong maniniwala sa mga survey na yan, mga survey ng mga yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Basta si Senator Congressman Rodante Marcoleta, number 1 yan. Number 1 na mananalo yan. Huwag kayong maniwala sa mga survey na yan. Hindi ako papayag na ang ating Senator Congressman Rodante Marcoleta ay kanilang bababuyin sa survey. Hindi tayo papayag. Wala dyan si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Wala dyan si Atty. Hinlo. Wala dyan si Atty. Bondok. Wala dyan si Atty. Lambino. Wala dyan si Atty. Vic Rodriguez. Wala dyan si Philip Salvador. Di po ba mga ka-reaction? Illegal ang mga survey na yan. Yung siyam na PDP laban, na senatorial candidate ng PDP laban, pasok yon sa Magic 12. Huwag na huwag kayong gaganyan-ganyan dahil hindi tama yan. Bakit wala yung mga PDP laban dyan? Hindi pwede yan, hindi namin tatanggapin. Kibuloy wala dyan. Maniniwala ka dyan sa mga ginagawa lang ganyan.
Di ba mga ka-reaction? Si Attorney Hinlo, tsaka si Attorney Lambino, ang lalakas ng mga yan. Sobrang lakas niyan sa norte, sa Visayas, sa Mindanao. Wala dyan. Si Attorney Bondok, hindi lang sikat. May asawa na yan. Kaya lang, para yatang type niyan si Gretchen Ho. Hindi, joke lang yun Attorney Bondok. Si Attorney Bondok, wala dyan, sikat yan. Huwag po tayong maniniwala sa mga yan. Si Attorney Vic Rodriguez naman, wala dyan. Isa yan sa mga number 1. Di ba? Si Boy Negro, wala dyan si Boy Negro. Si Boy Negro, si Philip Salvador. Idol ko yun, gumanap siya ng Boy Negro. Idol ko yan magaling yan di ba? Tapos wala dyan. Hindi pwede yan, hindi natin tatanggapin ng mga yan. Ito, pakinggan naman natin to. Mantagin ninyo, na-impeach na si BP Sara Duterte, mga ka-reaction. Na-impeach na nila si BP Sara Duterte. Na-impeach na siya. Ngayon, mga ka-reaction, di na-impeach na si BP Sara. Goods na goods na. Itong mga tao na to, talagang hindi pa sila titigil. Patuloy pa rin mga ka-reaction. Iimbestigan pa raw si BP Sara. Bakit? Yung impeachment, nakikita-kita nyo na walang pupuntahan yung impeachment ninyo. Wala. O ngayon, imbestigan na naman. Ano na naman daw? Yung DepEd na naman. Ito mga kongresista na to talaga naman. Hindi ko alam kung magkano talaga ang bayad sa mga jacket nila. Di alam po ninyo, mas may malalim pa dyan. Mas may malalim pa po. Hindi po yan. Sasabihin ko sa inyo hindi po yung kasalanan ni Tambay, hindi yung kasalanan ni Bongbong Marcos. Tanungin nyo ang Amerika, bakit nila dinadali yung mga Duterte. Tanungin ninyo yung mga oligarko, katulad ng ABS-CBN. Lahat ng mga oligarkong binangga ng mga Duterte. Tanungin nyo sila kung magkano ang lumalabas na pondo. Diba? Si Lopez, si Lusyutan. Marami pong binanggang mga sindikato ang Pangulong Duterte. Maraming binanggang mga oligarko. Maraming binanggang mga... Kaya wala silang pakialam Impeach. Wala, kahit na ano sabihin natin sa mga Tuadcom, Tricom, tsaka Gugungcom na yan, wala silang pakialam. Kahit sabihin pa na napakabulok nila sa mga tao, wala silang pakialam. Ngayon nga, di ba, yung mga vlogger naman ang pinagdidiskitahan? Kasi nga, wala silang pakialam. Sira yung pangalan nila, wala silang pakialam. Kumita na Di ba? Kumota na sila Wala silang pakialam. Sabi yung kikitain mo ng 9 years bilang kongresista, 3-termer na kongresista, 9 years, bibigay ko na. Tapusin na natin dito. Pabagsakin ang mga Duterte. Tapos, di ba? Tanong lang po yan. Ganyan po ba nangyayari? Ganyan na nangyari? Ganyan na nagaganap? Ganyan na naganap? Sino po yun? SP Escudero Estelon. Siguro naman, ganyan naman. Walas, kay SP Escudero. Takot ba kayong mag-impeach? Tuloy ang impeachment! Hindi, titignan natin. Mabait naman si SP Escudero. Kaibigan nga lang ni Palaka tsaka ni Bangag. Kaibigan yan. Kaya misa sumisingot-singot na rin yan Siguro may sipon yan, di ba? Ako, sumisingot-singot din ngayon. Sumisipon ako. Di ba? Pag mas sampunin nyo pag nagsasalita si SP Escudero, sumisingot. Kasi nga may sipon. Katulad ko may sipon, Gumaganong-ganon ako, may sipon ako. Pares kami ni SP Escudero, di ba? Kasi lahat na nagiging kaibigan ni Palaka tsaka ni Bobong Marcos, nagkakasipon yan. Gumaganong-ganon. Siyempre, pag nag-usap-usap ang mga yan, mabilis lang mag-spread yung sipon. Di ba? Sabayan pa ng pulburon, tapos malanghap mo yung pulburon. Aatsingin ka na talaga yun, patay ka na doon. Ito, paginggan po natin Rosalie, bakit bakit nais ng Kamara na magkaroon ng bukod na investigasyon kaugnay rito sa issue sa voucher program ng DepEd? Nais ni House Assistant. Ito voucher naman ang pag-uusapan po natin dito mga ka-reaction. Babagsak na naman ang voucher na yan kay BP Sara. Majority Leader ako Bicol Party List Representative Gilbong Galon na magkaroon ng hiwalay na House inquiry sa iniulat na ghost beneficiary sa senior high school
o SHS Voucher Program ng Department of Education. Tumutukoy ang SHS Voucher Program sa tulong na ipinagkakaloob ng DepEd sa piling senior high school students upang makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Nagkakahalaga ang voucher ng 14 to 22,000 pesos. Batay sa ulat, 1.28 million ang benepisyaryo sa SHS Voucher Program ng DepEd noong 2024. Pero napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiary. Layo ng isinusulong na investigasyon sa Kamara na matiyak ang pananagutan hindi lamang sa school owners, kundi maging sa DepEd, lalo na sa mga opisyal na nagpabaya o sangkot sa anomalya. Hinikayat ng kongresista ang House Committees on Basic Education and Culture at Good Government and Public Accountability na magsagawa ng joint motu proprio inquiry kaugnay ng issue. Ayon sa mga babatas, hindi lang pera ng bayan ang nawawala, kundi nasisira rin ang tiwala ng publiko sa sistema ng edukasyon sa bansa. Taong 2016 pa umano mayroong non-existing students sa private schools. Giit ni Representative Bongalon, tila nag-umpisa ang ganitong anomalya sa ilalim pa ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagpatuloy sa liderato ng dating kalihim na si Vice President Sara Duterte. Mantakin po ninyo yan. Mantakin po ninyo yan. Maniniwala ka dyan. Yun daw mga ghost student. Nagsimula noong 2016 sa Pangulong Duterte. Tapos nagpatuloy kay BP Sara Duterte, mantakin dyan. Di ba nakakainis, nakakagigil, napakababa ng kanilang mga tirada, di ba? Nagsimula sa Pangulong Duterte yung mga ghost student na beneficiary, ghost beneficiary. Tapos hanggang sa panahon ni BP Sara, doon daw kaya kailangan iimbestiga na naman si BP Sara. Alam po ninyo, talagang tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Na-impeach na, tuloy-tuloy pa rin. Alam po ninyo yan, di ba, halimbawa, yung impeachment ni BP Sara ng 2025, nag-fail. Di tuloy-tuloy yan, dire-diretso ang investigasyon dyan, wala nang tigil yan. Tapos 2025, hindi na pwedeng bigyan ng impeachment. Naka-ready na yung 2026. Ayan, ginagawa na nila. Oy, Bunggalon! Ang galing mo, Bunggalon, ha? Ang galing mo. Pero dito mga karyaso, pantakin mo yan, ha? Ang galing yan, oh. Hindi pa umusad yung impeachment. May bago na namang investigasyon. Grabe. Tanong ng kongresista, ilang taon na pala ang ghosting modus, pero bakit parang napabayaan na lang na magpatuloy, kaya kailangan anyang silipin kung nasa ng butas at sino ang dapat managot. Nagsasagawa na ng investigasyon si DepEd Secretary Sani Angara kaugnay ng ghost beneficiary. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat. Alam mo, Angara, daan-daan ka lang, ha? Baka maipit ka dyan. Angara, baka matulad ka kaya, no? Kay, sino ba yon? Si Colonel Garma, hindi na nakabalik ng Pilipinas. Naipit eh. Baka pag bumalik siya dito, malaking problema. So, sa Amerika muna siya. Tsaka di ba walang visa yun, walang US visa? Paano siya nakarating na naman ng Amerika? Alam mo, Colonel Garma, kung naririnig mo man ang vlog na ito, pasensya ka na, ganyan ang kapalaran mo, ha? Ginusto mo yan, eh. Di po ba mga ka-reaction? Walang tigil. Ayan o, sisimulan na naman nilang investigasyon. Nakakyat na nga yung impeachment. Pag itong impeachment na inakyat nila ay pumaltos, itong investigasyon patungkol dito sa ghost beneficiary, kasi po kailangan nilang i-divert yung atensyon ng taong bayan. Talagang gagawa sila ng mga issue. Tapos sasabihin nila yung ano daw, yung PhilHealth, yung BICAM, diversionary tactic daw yan para malayo ang usapin patungkol doon sa impeachment. Hindi, yung impeachment tuloy nyo, walang problema yan. Ngayon, meron na naman silang bagong pakulo. Ang tinatawag nilang, yung ano yun, yung mga, ang tawag doon, yung scholarship, ghost beneficiary. Kasalanan ni Tatay Digong. Tapos itinuloy ni Bibi Sara. Wala, astig ang mga tao na to. Wala talagang hindi. Ngayon, meron pa silang isang diversionary tactic. Ang pinapatahol nila ng pinapatahol ay si Claire
Si Claire ang pinapataul na naman nila ngayon. Oy, Claire! Di ba mga ka-reaction, mantakin mo yan? Si Claire? Credible ba si Claire? Mag-vlog nga ako. Sandali, magbablog ako. Mga ka-reaction, bumaliktad na po ako. Na kay BBM na po ako, mga ka-reaction. Puro mga sinungaling yan. Sina Maharlika, Banat Bay, PH Update. Lahat po yan mga sinungaling. Mga sinungaling yan, mga bayaran yan ng mga trolls. Mga bayaran yan ng mga, tawag dyan, bayaran sila ng mga, mga narko. Bayaran sila ng mga, bayaran sila ng mga pogo. Bayaran sila ng, ano ba yan, yung mga Chinese funded yan. Ako po'y bumaligtad na kay BBM na po ako. Yay! BBM! BBM! O bukas undersecretary na ako. Yay! Namo. Ganun ba? Ganun ba ang pangarap ko? Ganun nangyari kay Claire. Napili siya. Napili. Ha? Ang ganda, siyempre naman, napakagandang tumahol ni Claire. Di po ba mga ka-reaction? O ito, dito sila umaalis. Ayaw nilang pag-usapan to. Ay, ito, pag-iga natin to. Mga kapatid, pag-uusapan natin to. Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Maaga pa. Saan nila dinala pera? Yan ang isa pa. That's the question. Where is the money? And yung sinasabi kahapon ni Justice, why is there an urgency to transfer the fund? Yun ang sabi niya. Ba't kayo nagmamadali kung may pondo na pala yan? Ba't kayo nagmamadali? Sa inyo ba? Saan? Sa National Road Maintenance? Eh di ba meron tayong road users tax? May pondo eh. Mga kapatid, pag-uusapan natin to. Kikilabutan ka dito sa kawalang iya. Maaga pa. Direk Joey, good morning sa iyo. Alam nyo ba, mga kapatid, na sa Pilipinas po, ang isa sa pinakamahirap na problemang pangkalusugan ay yung mga biktima ng stroke. Okay? Meron pong ginawang pag-aaral. Kung gaano po karaming Pilipino ang namamatay at yung po nahihirapan sa recovery. Heart attack, stroke. Stroke, ischemic, saka hemorrhagic. No? Iyan po pag-uusapan natin kasi lumalabas din ngayon. Una, yung kawalan natin ng mga ospital na agad makakaresponde sa mga stroke. Huwag natin pagwalang bahala ito dahil ngayon may mga bata na stroke na. Ay, totoo yan. Di po ba? At yung ating mga nakakapanayang, yung mga magulang po ninyo, tayo ho mismo, hindi mo alam na pwede mangyari sa iyo yan. Ang tanong, kapag ba sinugod ka sa ospital, pupuntahan niyo pinakamalapit, meron ba doong pasilidad para ka ma-revive? At kung na-stroke ka na, gaano kahirap sa pamilyang Pilipino ang gastusin dito. At napakaliit na naman po ng PhilHealth subsidy para dyan. Isa po yung sa ating mga pag-uusapan, ito'y napaka-importante, usapin pangkalusugan. Na ngayon nga, i-connect natin sa halalan. Yung mga nasa entabladong yan, sasayawan ka lang yan. Pag yan nahalal na naman, malamang kung ano sabihin sa kanilang boto sa mga gantong usapin, ganun pa rin sila. Kaya po kaya tayo nasasadlak sa gantong uri ng governance. Dahil ang pinakamalaking problema sa bayan na ito, mga kapatid, pinakamalaking problema, gobyerno mismo. So dito po sa issue ng PhilHealth na ito, di po ba, tinanggalan mo ng government subsidy ang PhilHealth. Ito yung bagong kaso na isinampa. Pero itong pinag-uusapan dito ay yung pong paglilipat ng sinasabing reserve fund. Iba ho ito separate ito. May bagong petition din ngayon tungkol naman doon sa government subsidy. Ito po ang pinag-uusapan dito, yung sinasabing excess, sobrang pondo. Kahapon po excess na hindi excess. Oo. Kahapon po na klaro na Diba? Kaya din hihingi tayo ng explainer mamaya dito para muli nating ipagdiinan na tayo po'y nabudol doon sa mga sinasabi ng PhilHealth na pinayagan naman ng ilang kongresista sa kanilang pagdinig at nagamit sila sa pagkukondisyon sa isipan ng iba na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Hindi po. Hindi. Lumabas nga po ngayon sa hearing, di ba? Sa oral argument na ang PhilHealth po may negative ang kanila pong pananalapit.
yung pong kanilang mga obligasyon na paparating, wala silang pera para doon. And then, ito nga po maganda kahapon bilang patikim mga kapatid sa naging oral argument na binanggit mo kanina, Chacha. Anong sinasabi po ng isa sa mga maestrado na tayo po'y, kaya pag humarap ka dyan, baby girl, sa ganyang uri ng oral argument, dapat preparado ka nga harap kasi yung justice hindi ito para mga kongresista o mga senador na widow lang. Hindi ba? Na stock knowledge lang ang bit-bit. Preparado po sila. Napakasimple po ng mga ng mga tanong, ng mga paglalatag ni Justice, no? Ang sinasabi niya, sandali lang, ano ba ang source ng pondo ng PhilHealth? Ano ba ito? Pinagpapaliwanag yung kanilang SVP. Yung pong direct contribution ng mga miyembro. O saan pa nanggagaling ang pera? Meron po kaming subsidy galing po sa PAGCOR at PCSO. Tama, meron po kami. Okay. Saan pa nanggagaling? Meron din po kaming pinanggagalingan na pera para po sa sin taxes. Yung sin taxes pa, paano ba yun? Yung pagbubuwis para saan ito? Nakalagay po yan sa UHC law. Saan pa nanggagaling? Meron din pong government subsidy. Ganon. So kung yan ang pinanggagalingan, para saan yung pera? Para po sa pondo po ng una, yung pong mga indirect members, contributors. Sino to? Indirect contributors. PWD, senior citizen, mga indigents, hindi kaya. Yung pala naman. Yung sin taxes, para saan yun? Yun din po ito. So yung bang sin taxes, ano ba yan? Special law ba yan? Oo, special law. Meron siyang special purpose? Oo, special. Anong purpose niya? Para sa PhilHealth. So nakalagay doon, special din ang provision para sa una, pagpapadami ng benepisyo. Pangalawa, para kung kakayanin na, dahil nga may pera ka na, babaan mo ang contribution. Diba? Klaro. Sige. So, kung yan ay special na batas para sa special na adhikain, ba't mo naman gagamitin yan sa ibang bagay? True FM. Kung nanonood ka, nakikinig ka ron sa cheese, sabi nga ni yung boboto mo ba yun? Ha? Sa cheese. Elections ba? Checkmate. Mati na Hindi ba? Bulag ka na Paano ka hihirit doon? Ha? Alam mo, kahapon, habang nakikinig ako, walang video oral argument nga po. May part dyan, nag-explain si, yung lagi natin kausap dito, Sir Albert Domingo. Tapos pinatawag nitong si Justice Amy Lazaro Javier, si SVP PhilHealth Renelim Shaco. There was a time, nagbiro ng kaunti itong si Justice Amy Lazaro Javier. Sinasabi niya, nasaan na? Sino mag-explain itong bagay na to? Meron siyang tinatanong. Sinasabi ni Sir Albert, hindi siya makakapag-explain ka nito, kundi si SVP Renelim Shaco. Huwag ka magtago dyan, nagtatago ka na dyan. Tapos parang nangingiti itong si Justice Amy Lazaro Javier kasi alam niya sa sarili niya na hindi nga siya masagot doon sa kanyang mga katanungan. The money should not be diverted for other purpose. Yan. The law provides for a special purpose and the source of fund is for special purpose. Kaboom! True FM. And the law is self-executing. Wala nang ibang interpretasyon. Klaro-klaro Fun, okay? And then, dun na pinasagot yung Solgen kasi nga sinabi, so gagamitin niyo yung pera para sa kalusugan natin sa pagpapatayo ng tulay? Okay, yung bang tulay na yan, yung Guimaras Bridge na iyan, yung bang Negros Bridge na iyan, meron na bang pondo yan? Meron. Saan ang galing ang pondo? Sa Korean Export-Import Bank of Korea. Magkano ang nakalagay dyan sa GAA? May pera na pala yan So, you are going to fund a project that is already funded? Napakaswabe, di ba?
kikilabutan ka dahil talaga